Grabe yung kilig na dulot ng Kim Pao fever ngayon habang dinudumog pa rin ng mga tao ang My Love Will Make You Disappear sa mga sinihan na both local and international. Panay naman ang pasabog ng mga solid fans sa mga ganap sa likod ng kamera at mukhang lalong pinatindi ng latest stolen video na to ang Dilulu Fever. Yung eksenang yung sobrang pang-jowa goals, nakaupo lang sila sa monoblock. Matching pa ang kulay ng suot nila. Alam mo na, winning is winning. Tapos ayun na, may pinapanood sila. Halatang intense ang eksena kasi parang nadi-disappoint si Paolo. Pero si Kimi, calm and composed, parang ini-explain niya kay Paolo yung nangyayari. Tapos boom, that moment na dinantay niya yung kamay niya sa legs ni Paolo, tapik na tapik pa. Parang sinabing kalma lang love, kalma lang friend. At dahil hindi nila alam na may nagre-record pala, yung mga kilos nila sobrang totoo, walang arte, walang camera conscious vibes, kaya mas nakakakilig, kaya di na rin nakapagtataka kung bakit todo ang fan interpretation ng mga solid. Yung mga komento pa sa post ni Paolo. Holiday na holiday pero marahil marami sa inyo ang nalulungkot. Kasi Magica, ganyan din ang nararamdaman ko. Dahil for the third consecutive day mga kachika, wala ulit si Kimi sa It's Showtime. So mga kachika, actually hindi lang si Kimi kasi hindi rin natin nakikita si Paolo or wala silang update, di ba? Ang Kim pa walang update sa social media. So Magica, marami yung nagtataka, marami yung naghahanap. Actually, kung matatandaan nyo, yesterday, di ba, doon sa content ko kahapon, sinabi ko na dahil nga yesterday, birthday ng ating Kimi na si Twinkle, so Magica, most likely ay nag-celebrate ang ate niya, okay, ng birthday kasama si Kimi. Okay, yung family siguro nila and siguro medyo private mga kachika yung celebration, kaya wala silang sinasabihan or wala silang sinishare na video. May mga nabasa din ako mga kachika, though these are only rumors, okay? Mayroon kasi mga nagsasabi na baka daw nasa bakasyon ngayon sina Kimi tsaka si Paolo, di ba? Bigla-biglaan lang naman daw talaga silang nawawala, okay? And then pagbalik nila mga kachika, may mga signs, okay, na nag-swimming sila or nag-beach sila. So probable reason din daw yon. Pero kahapon may na-release na video, okay, ang Dreamscape Entertainment, kung saan makikita natin ang ating mga iniidolo na sina Kim Chiu at Paolo Abilino na nasa isang kwarto, okay, parang isang meeting room. Actually, tinignan ko nga mabuti yung kwarto mga kachika and familiar siya, okay, as far as I recall, parang ito yung official na conference room ng Dreamscape Entertainment. So nandoon si Kimi and Paolo. So mga chika, sinurpresa ang ating Chinita Princess ng Dreamscape Management. So makikita nga natin doon mga kachika, si Miss Cory Bidanes tsaka si Derek Loren, okay? Ito meron din video doon kung saan makikita natin si Paolo mga kachika, na sabi nga nung nakakita sa kanya, very nonchalant daw, okay, very calm, walang reaksyon. Tinitingnan niya lang, okay, yung mga Dreamscape Management habang kinakantahan at binabati si Kimi. Actually, feeling ko nga Machika, hindi lang natin masyadong narinig. Parang nakikanta rin dito si Paolo Okay, so naiyak dyan si Kimi Machika, medyo emotional siya. Siyempre na-appreciate niya di ba? Yung pag-alala or yung pag-surpresa sa kanya mga kachika nung mga close friend niya sa management ng Dreamscape. Particularly Machika si Derek Loren, that we all know talagang sobrang close niya kay Kimi, okay? He's been there supporting our Chinita Princess ever since, di ba? Since PBB days, di ba? Parang siya yung tumayong mentor and second father ni Kimi sa industriya ng showbiz. And then si Paolo mga kachika, nandun siya kasama ni Kimi. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, cha cha cha, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yes, happy birthday, Kim. Thank you so much.
Happy birthday! Ay, wala na tayo, happy birthday! Happy birthday! From all the tears and everything! Oh my God! Happy ba naman sana ako? Oh, iyak na naman ako, brother! Iyak na naman tayo, brother! Thank you so much! Birthday to you! Happy birthday! Ano ka na my birthday? Happy birthday! Happy birthday! Ano ba talaga to? Umabot na lang. Thank you so much. Ngayon, ito yung good news. Okay? Actually, chismis pa lang to, usap-usapan. Ang dami kasi nagtatanong, bakit daw nandun si Kimi tsaka si Paolo kahapon? Okay? Sa opisina ng Dreamscape Entertainment. Possible daw ba na mayroon silang nilulutong bagong project? So mga kachika, ito, nakakatuwang isipin, nakakatuwang imagine, though hindi pa ito confirm. Okay, kaklaruhin ko lang, hindi confirm. Pero may mga signs okay, na may bago or may upcoming project ulit ang Kim Pao. Kasi isipin mga kachika, di ba, tapos na yung movie. Okay, and then yung dalawang serye nila pumatok di ba, sa mga tao, and then yung movie nila malaki rin yung kinita, and yung mga tao, yung mga fans, demand di ba, sinisigaw nating lahat, please give us more Kim Pao projects, more Kim Pao movies, more Kim Pao series. So mga kachika, palaisipan sa ating lahat, lalong-lalo sa mga Kim Pao community, kung ano nga ba ang ginagawa ni na Kim Chiu and Paolo Abilino that day, okay, sa opisina ng Dreamscape Entertainment. Hindi kasi pwede mga kachika, no, na nandyan sila randomly lang di ba? Kung wala silang pinag-uusapan, bakit sila tatambay dyan? Wish nating lahat, sana totoo yung chismis, totoo yung bulong-bulungan na baka merong bagong project si na Kim Chiu at Paolo Abilino. Tapos siguro tumiming lang, di ba, na nung nandyan sila, sinurpresa sila nung Dreamscape Management. Actually mga chika, this is not the first time na binigyan ng cake at kinantahan ng happy birthday si Kimi. Okay, kasi di ba nung sila ay bumisita sa mga block screening last Sunday, ang dami na talagang cake na tinanggap ni Kimi. Actually hindi lang siya di ba, kahit si Paolo Abilino binigyan ng cake. Nati din siya, di ba, ng advance happy birthday kahit na mas matagal pa yung birthday niya mga kachika. Di ba, sa May pa si Paolo, and then there's our Chinita Princess sa April 19 at pinaulanan na kaagad siya ng napakadaming cake at mga birthday greetings. So nakakatuwa mga chika, sabi nga nila kahapon, di ba, advance birthday gift na sa kanila yung pagiging successful ng My Love Will Make You Disappear. Pero mga kachika, mukhang meron pa isang bagong birthday gift kung totoo man na talagang meron silang paparating na bagong project. And lastly mga chika, before we end this video, pahabol lang natin kasi dyan sa video na yan, di ba, nung binate or sinurpresa ng management ng Dreamscape si Kimi, si Paolo dyan medyo matamlay, di ba, hindi masyadong nagsasalita, hindi ngumingiti, tapos yung facial expression niya mga kachika, sabi nga di ba nung isang tao dyan, nonchalance daw, kumbaga parang calm, di ba, walang anxiety, walang ka-stress-stress sa katawan. So mga chika, mayroon daw nakapansin or parang nakapagsabi na baka daw si Paolo ay masama ang pakiramdam. So baka daw Paolo is not feeling well, kaya ganun na lang mga kachika yung reaction niya that time. Ngayon yan din mga kachika yung tinitingnang anggulo, kaya ilang araw na di ba na walang paramdam ang Kim Pao sa social media, and even in showtime di ba si Kimi hindi siya pumapasok. Hindi tayo sanay dyan, di ba? 1 day, 2 days, minsan uma-absent si Kimi sa 8 showtime, pero 3 days masyadong matagal yan. Kaya mga chika, sa ngayon marami nag-aabang, di ba? Marami spekulasyon na baka daw si Kimi ay nasa Cebu ngayon, or baka daw silang dalawa ni Paolo Abilino ay nagbi-beach, di ba? Or nagi-getaway, nasa resort. So hindi natin masabi, pero one thing is for sure mga kachika, si Kimi ay active sa kanyang social media. Kasi nakita ko sa kanyang ex account, meron siyang mga reaction doon, reaction
post doon sa mga sinasabi or kino-comment sa kanya nung kanilang mga fans. In short mga chika, kahit hindi nagpaparamdam ngayon sina Kim Chiu at Paolo Abilino, si Kimi mga chika ay aware pa rin siya, nakasubaybay pa rin siya sa mga ganap, okay, sa mundo ng Kim Pao community. And ako personally mga chika, isa sa nakikita kong dahilan kaya hindi mo na sila nagpaparamdam sa atin ngayon is that they just need time, okay? They just need to rest, diba? Kagaya nga nung sinasabi natin last week, sobrang busy, sobrang dami nilang mga promo tour, diba? Blockbuster screening visits, diba? Mga party, diba? One of them nga is yung ABS-CBN Ball, and then the next day si Kimi meron kaagad photoshoot. So siguro mga kachika, talagang pagod lang sila. Okay, gusto lang nila magpahinga. Lalo na sa darating na weekend, di ba? Sa Saturday and Sunday, nasa Middle East naman sila, nasa UAE. So sinusulit lang talaga ni guro nila mga chika yung mga time na meron pa silang oras, di ba? Para makapagpahinga, makatulog. Kasi hindi rin natin sila nakikita nag-workout ngayon eh. So siguro mga chika, nasa bahay lang talaga silang dalawa at nagre-relax. So personal opinion ko lang yan mga chika. I'm not saying that is accurate kasi may mga nabasa rin ako mga chika sa Instagram account nila, no? May mga friends sila sa showbiz na sinasabi nga na pahipahinga rin kayong dalawa pag may time. So siguro mga chika, sinunod lang nila, di ba? Nagpahinga sila, siguro this week talagang todo relax muna sila, re-rejuvenate para makapaghanda syempre sa paparating pa nilang mga activities. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sa ngayon ay abang-abang lang muna tayo ng mga further Kim Pao updates at kapag ka nagkaroon ay paniguradong babalitaan ko agad kayo. Sa totoo lang, nakakakilig at nakakatuwa yung mga ganitong mga balita, lalo na kung tungkol sa mga unguarded moment ng mga artista na may natural na chemistry, talagang fuel to the fire ng mga fans. Sa kaso ni Kim Chiu at Paolo Abilino, hindi maikakaila na maraming naaadik sa tambalan nila kasi may authentic connection silang nararamdaman kahit off-cam. Hindi pilit, hindi scripted, kahit simpleng topic sa binti o matching shirt, binibigyang kahulugan agad ng mga fans at minsan may laman naman talaga. Ang nakakatuwa pa rito, kahit hindi nila alam na may kumukuha ng video, very natural ang interaction nila. Hindi yung para lang sa promo. Kung totoo man na may something special sa kanila, well, good for them. Kasi halatang komportable sila sa isa't isa. May effort na alagaan ang emosyon ng bawat isa. Yung scene kung saan mukhang kinalma ni Kim si Paolo at mutual ang care. At kung fan ka ng slow burn love story, yung tipong beastly muna tapos unti-unting nagkakadevelopan, baka ito na nga yung inaabangan mong plot twist sa real life. Pero syempre dapat din natin irespeto kung gusto pa nilang maging private o di muna magsalita tungkol sa status nila. Hanggang walang confirmation, manifesting responsibility muna tayo. Kung dadagdagan natin ang balitang ito para mas lumalim at mas magiging engaging, pwede natin ilahad ang mga susunod na anggulo. Una, hindi ito unang unguarded moment ng Kim Pao. Kung tutusin, marami-rami na rin talagang naitalang behind the scene witness sina Kim Chiu at Paolo Abilino mula pa noong nagsimula silang mag-promote ng pelikula. Ilang ulit na rin silang naispatan ng mga fans na may non-verbal cues na parang lumampas sa pagiging magkaibigan. Halimbawa, mga titig na matagal, shoulder leans, o sabay na pag-alis ng event na walang official agenda. Kaya sa latest sa video, hindi nakakagulat kung bakit todo ang kilig ng mga fans. Parang isa lang to sa mga puzzle pieces ng mas malaking kwento. Pangalawa, si Paolo Abilino, known to be private pero kay Kim parang laging present. Isa sa mga dahilan kung bakit lumalakas ang may something fury ay dahil sa contrast ni Paolo sa mga nakaraang taon. Kung makikita mo ang public image niya, low-key, tahimik at mysterious, pero kay Kim parang involved, engaged, ang emotional, available siya. Yung tipong kahit sa promo interviews, hindi siya basta tahimik lang, kundi may lambing na minsan o may sneaky smile kapag tinutokso silang dalawa. Pangatlo, Kim Chiu blooming at mas open emotionally. After all, she's been through publicity, lalo na sa after ng hiwalayan nila ni Sian Lee. Makikitang mas relaxed, mas masaya at mas empowered ngayon si Kim.
maraming fans ang nakakapansin na may ibang glow siya kapag kasama si Paolo, which adds a fuel to the bagong inspiration. Pang-apat, uminit din ang fan-driving movement para sa real to real. Hindi lang to basta chismis, may mga Kim Pao fan page na nagka-campaign ng almost PR level ang effort. Like pag-recap ng sweet moment nila, pagsusuri ng gesture nila at pagdidecode ng bawat tawa, tingin o hawak. Minsan nga parang nasa K-drama fandom tayo pero Pinoy version. So kung ako ang tatanungin, ang maibigay ko sa balitang ito, Kim Pao is more than just hype. It's a slow, mysterious, and publicity real-life story unfolding before our eyes. At whether maging official man sila o hindi, marami nang na-inspire sa chemistry at connection nilang dalawa.